Napanood nyo na ba ang mystery abduction na nangyari sa Amerika? Ito nga ay tinawag na must-watch documentary. Inilabas ito sa Netflix kamakailan lamang at pinamagatang American Nightmare. Bakit nga ba nightmare? Sino ang may pagkakamali? At ano nga ba ang dapat na ginawa ng FBI at mga kapulisan? Tara't himayin ang mga pangyayari dito. Noong March 2015, ang magkasintahang Denise Hoskins at Aaron Quinn ay nilooban sa kanilang bahay sa California. Iginapos sila ng isang lalaking di kilala at pinainom ng sedative upang mawalan ng malay. March 23, 2015 naman ng hapon nang makatanggap ang tawag ang kapulisan at doon nga ay agad-agad na rumisponde ang mga ito upang tignan kung ano ang nangyari. Laking pagtataka ng kapulisan kung bakit huli na nung itawag ni Aaron ang mga naganap. Nadat na nila ito at di kalaunay dinala rin upang isailalim sa mas masusing interogasyon. Tinanong ni Detective Matt Mustard si Aaron kung ano ang naganap noong gabing iyon. Hindi naman nag-atubili si Aaron na ilahad ang lahat ng detalye sa mga nangyari. Nais niyang mahuli ang salarin at makitang muli ang kasintahan. Ayon sa kanyang salaysay ay nagising sila mula sa pagkakatulog at may laser na tila ilaw na nanggagaling sa kung saan at may di kilalang lalaki ang nagsabing dumapa sila. Noon din ay takot na takot ang dalawa kaya sumunod na lamang kung ano ang sabihin ng suspect. Sila ay iginapos at sinuotan ng headphone. Chinek rin nito ang blood pressure ni Aaron at kalaunay pinainom ng NyQuil at diazepam. Isa itong sedative. Di kalaunan ay dinakip nila si Denise at iniwan naman si Aaron. At sabi pa nga ng lalaki ay dapat kay Andrea itong mangyayari at hindi kay Denise. Si Andrea naman ay ang ex-fiancé ni Aaron. Ang malinaw na dahilan ng suspect kung bakit nila kinidnap si Denise ay ang pangingikil ng pera or kidnap for ransom. Hiningian nila ng $15,000 si Aaron kapalit ng pagpapalaya kay Denise. Natakot si Aaron dahil nag-install ang mga ito ng CCTV camera upang siya ay manmanan. Ito ang naging dahilan ni Aaron kung bakit hindi niya kaagad itinawag sa mga otoridad ang pangyayari dahil siya'y natatakot na baka makita siya sa CCTV. Agad naman siya nag-reply na magpapadala siya ng $3,500 kapalit ng pagpapalaya kay Denise. Ngunit wala siyang natanggap na anumang reply kaya dito na siya nagpasya na itawag na ito sa otoridad. Hindi rin nagtagal ay ipinaalam ng otoridad sa mga magulang ni Denise ang nangyaring sa kanya. Saad ng mga ito ay hindi naman nila alam na meron palang karelasyon ang kanilang anak. Kaya naman ang duda nila kay Aaron ay ganun na lamang. Ayon din sa isang crime reporter na si Henry Lee, hindi niya akalaing may mangyayaring ganito sa isang maayos at magandang lugar sa Vallejo. Nagtataka din siya kung bakit may delay sa pagre-report ni Aaron sa kapulisan. At kapag ganitong kaso, ay isa rin naman talaga ang nobyo sa number 1 suspect. Nagsagawa ng press conference ang Vallejo Police Department at idineklara ngang kidnap for ransom ang nangyari kay Denise Hoskins. Kinuha din ang panig ng mga magulang ni Aaron kung anong klase nga ba siyang tao at saan nga ng mga ito ay mabuti naman daw itong bata at hindi sila kailanmang nagkaroon ng problema sa pagpapalaki sa kanya. Niwala nga itong bisyo at hindi siya kailanman nasangkot sa anumang krimen. Muli na namang tinanong si Aaron kung ano nga ba ang nangyari bago ang naganap na krimen. Noon din ay nabanggit niya na mayroon silang hindi pagkakaunawaan ni Denise sapagkat nahuli niya ito na nagkaroon ng komunikasyon sa cellphone sina Andrea at Aaron. Tila nga nagkaroon ng pagsiselo si Denise sa mga nangyari. Bagaman break na sila Aaron at Andrea, ay para bang nais pa nitong makipagbalikan sa kanya. Hindi naman itinanggi ni Aaron ang mga naganap na ito, bagaman nilinaw niya na siya ay magbabago at hindi na muling guguluhin pa si Andrea. Laking pag-amin din niya na may mga pagkukulang siya kay Denise. Naging problema din ang kanilang iisang kumpanyang pinagtatrabahuhan tatlo. Hindi pa rin kumbinsido ang detective kaya naman isiniilalim si Aaron sa isang lie detector test at doon din ay mariin niyang sinabi na ito ay nagsisinungaling at hindi niya naipasa ang lie detector test na ito. Tinawag pa nga niya si Aaron na isang halimaw at mamamatay tao. Laking gulat at pagkadismaya naman ni Aaron dahil hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lamang
ang hindi paniniwala ng otoridad sa kanya. Kaya minabuti niyang kumuha na ng isang abogado. At noon din ay agad na pumunta ang isang defense lawyer na si Dan Russo kay Aaron. Sinabi niyang pinaniniwalaan niya ito at hindi makatarungan ang ginawa nilang pagditine sa kanya. Sa kabilang banda naman ay nanawagan ang daddy ni Denise at sinabi niyang mahal na mahal nila ito at nandoon lamang sila para sa kanya. Panay ang kanilang dasal na sana ay okay siya at buhay pa siya. Hindi nagtagal ay nakatanggap ang otoridad ng isang audio clip, isang live update galing kay Denise na nagsasabing na kidnap nga siya at okay ito. Kinumpirma din ng pamilya na siya nga iyon at boses niya yun. Masaya silang nalaman na buhay pa siya. Sa kabilang banda naman ay hindi tumigil ang mga investigador sa mga pangyayari. Iningkat nila ang nakaraan ni Denise at napag-alaman nilang may mga nangyaring pangmomolestya sa kanya noong siya'y bata pa. Isa daw itong malaking dahilan na maaari daw nakaapekto sa pag-iisip ni Denise. Iniisip din nilang anggulo na siya ay gawa-gawa lamang ang mga ito. Pagkalipas ng 2 araw ay laking gulat ng lahat nang makita nila sa CCTV na si Denise ay nagbalik na nga sa magulang niya. Inumpirma rin ito ng daddy ni Denise na siya nga ang nakita sa CCTV camera. Sa kabila ng kasiyahan ng pamilya na bumalik na nga si Denise, ay isa namang malaking palaisipan sa mga otoridad kung bakit bigla na lamang lumitaw itong si Denise Hoskins. Malaking pangungutya at kahihiyan ang inabot ng dalawa dahil sa pangyayaring ito. Inihalin tulad pa nga sa pelikulang Gone Girl ang nangyari kay Denise. Ayon sa kanila, ginawa lamang ito ni Denise upang maghiganti sa kanyang nobyo at sa kanyang ex-fiancé. Ari pa nga raw silang patawan ng mga criminal charges ayon sa police department. Hindi naman nagpatinag si Denise sa panlilibak ng mga tao sa kanya. Dito ay inilahad niya ang lahat ng mga nangyari sa kanya sa mga panahong siya ay dinakip. Napagtanto ng mga otoridad na parehas sila ng sinabi ni Aaron. Inamin din niya ang panghahalay sa kanya ng 2 beses ng suspect. Ito raw ay nirecord upang hindi siya magsalita sa mga pulis. Ngunit pinayuhan ng abogado ni Denise na kailangan niyang ilahad ang lahat ng ito at huwag siyang magpapatalo sa pananakot ng suspect. Umasa na lamang sina Denise at Aaron na sa bandang huli ay lalabas din ang katotohanan. Sa kabila nito ay may natanggap na namang email ang otoridad galing sa suspect na nagsasabing kung hindi sila magpa-public apology kay Denise ay maaari nilang gawin ulit ang nangyari. Dumating nga ang June 5, 2015 sa Dublin, California, may insidente na naman ng panloloob at tangkang pagre-rape sa isang dalaga. Nakatakas ang suspect ngunit naiwan nito ang duct tape at zip ties. Isa pang malakas na ebidensya ay ang naiwan niyang cellphone na siya namang ikinadakip sa kanya. Nalaman nila na ang tunay na pangalan pala ng suspect ay Matthew Mueller. Isa itong dating Marine at Harvard Law graduate at isa ngang abogado. Ngunit na-disbar ito dahil sa mga kalokohang ginawa niya. Malaking breakthrough ng ungkatining Sergeant Misty Carauso ng Dublin PD ang impormasyon ukol kay Matthew. Doon nga ay nakita niya ang record ni Matthew na marami pala siyang mga kaso. Isa na dito ang pagiging person of interest ng sexual assault at ang tangkang pangre-rape sa isang dalaga. Natunton din sa wakas ni Miss Carauso ang nangyari kay Denise sa Vallejo, California. Nagmatch ang nakita niyang blonde hair strand sa isang goggles na nakita nila sa bahay ni Matthew. Naging emosyonal ito nung makita nga niya na kay Denise ang blonde hair na nakita niya at nasabi na lamang niya na hindi pala nagsisinungaling ang Denise na ito. Naging biktima ito ng panlilibak at pagkakamali ng FBI at ng Vallejo Police Department. Laki ang pasasalamat ng dalawa dahil sa wakas ay lumabas na rin ang totoo. Tinawag din nilang guardian angel si Sergeant Carauso. Noon din ay nakatanggap sila ng apology mula sa Vallejo Police Department. Ngunit noong 2016 ay nagsampa ng kaso sina Denise at Aaron sa City of Vallejo for defamation. Karoon naman ng settlement for $2.5 million. Samantala, napag-alaman na si Mueller ay isang bipolar at marami siyang naging kalokohang ginawa. On March 2017 ay sinintensyahan si Mueller. Ang sentensya,
total of 40 years in prison for kidnap, robbery, and rape.